Magandang umaga po. Narito ang pinakabagong update sa lagay ng ating panahon ngayong Wednesday, February 12, 2025. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga weather reports. Ayon sa PAGASA, patuloy ang epekto ng northeast monsoon o hanging amihan, partikular sa hilagang bahagi ng Luzon. Samantala, ang shear line o ang banggaan ng malamig at mainit na hangin na nagdadala ng mga kaulapan at pag-ulan ay patuloy na nakakaapekto sa silangang bahagi ng Central at Southern Luzon. Mayroon din tayong low pressure area, LPA, na minomonitor mula pa kahapon. Ito ay huling namataan mahigit 260 kilometers northwest ng Pagasa Island at kasalukuyang nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, PAR. Ayon sa pinakahuling datos ng Pagasa, maliit ang tsansa na maging bagyo ang LPA habang ito ay kumikilos patungong Vietnam. Gayunpaman, ang trough o extension ng LPA ay patuloy na nakakaapekto sa katimugang bahagi ng Palawan na maaaring magdala ng pag-ulan sa lugar. Patuloy ding makakaranas ng pag-ulan ang silangang bahagi ng Southern at Central Luzon dahil sa epekto ng shear line. Sa ibang bahagi naman ng Luzon, asahan ng isolated o pulo-pulong mahihinang pag-ulan. Sa Mindanao, maraming kaulapan ang dala ng easterlies o ang hanging nagmumula sa Pacific Ocean. Dahil dito, maulap ang kalangitan sa malaking bahagi ng rehiyon na may posibilidad ng scattered rains and thunderstorms. At sa ating regional forecasts, sa Luzon, ang epekto ng shear line ay magdadala ng pag-ulan sa Aurora, Quezon at Isabela. Sa Cagayan Valley Region at Cordillera, makakaranas ng mahihinang pag-ulan dahil sa northeast monsoon, samantalang sa Ilocos Region at iba pang bahagi ng Central Luzon, asahan ang generally fair weather, maliban sa ilang light rains o pag-ambon. Sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, at Bicol Region, makakaranas ng isolated rain showers and thunderstorms, ngunit significantly bababa na ang tsansa ng pag-ulan sa Bicol Region ngayong araw. Palawan, Visayas, at Mindanao. Sa Palawan, bagamat nasa labas na ng PAR ang LPA, ang trough or extension nito ay magdadala pa rin ng pag-ulan sa katimugang bahagi ng lalawigan. Ngunit, inaasahang bababa ang tsansa ng pag-ulan bukas. Sa Visayas, asahan ang isolated rain showers and thunderstorms dulot ng easterlies. Sa Mindanao, patuloy na makakaranas ng maulap na kalangitan na may scattered rains and thunderstorms dulot ng easterlies. Dahil dito, mag-ingat sa posibleng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa sa mga apektadong lugar. Naglabas ng weather advisory ang PAGASA na nagpapakita ng posibilidad ng moderate to heavy rains sa Quezon Province at Aurora ngayong araw dulot ng shear line. Gayunpaman, inaasahang bababa na ang tsansa ng pag-ulan bukas sa mga nabanggit na lugar. Mag-ingat pa rin sa posibleng flash floods at landslides. At sa lagay ng ating karagatan, wala ng gale warning sa anumang bahagi ng bansa, ngunit may posibilidad pa rin ng moderate to rough sea conditions sa Hilaga at silangang baybayin ng Luzon. Ang mga mangingisda at maliliit na sasakyang pandagat ay pinapayuhan na mag-ingat, lalo na kapag may kasabay na thunderstorms na maaaring magpalakas ng alon. Sa kabuuan, wala tayong inaasahang bagyo sa susunod na mga araw. Ang low pressure area na nasa labas ng PAR ay patuloy nang lalayo sa bansa. Dahil dito, isolated rain showers and thunderstorms lamang ang ating mararanasan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. At iyan ang pinakabagong update sa ating lagay ng panahon ngayong araw. Huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe para laging updated sa ating weather reports. Mag-ingat po tayong lahat at manatiling handa sa anumang pagbabago ng panahon.